Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw muli. Syempre nagbabalik tayo mga kabayan para pag-usapan, no? Etong matinding bangayan or kumbaga labanan diyan, napakainit mga kabayan sa Senate ngayon dahil diyan sa pagiging Senate President. At kanya-kanya na mga kabayan na patutsada, pero ang masaklap nito mga kabayan, mukhang Ari si Soto, no? Ay wala na, laglag na mga kabayan ng tuka. Hindi na magkakaigi kasi ang reasonable niya, kaya daw siguro mas pabor, no? Kaya SP Cheese Escudero, yung 13 na pumirma mga kabayan doon sa memorandum circular na iikot-ikot dyan sa mga senador, dahil daw ayaw na sa pamumuno ni Soto, dahil daw siya ay sobrang mahigpit. Mga ganon mga kabayan ang dahilan. At ito palang si Risa Ontiveros mga kabayan, kaya pala yan ay nananawagan sa mga dilawan at sa pingklawan na magkaisa, ay may plano din pala niya na tumakbo bilang SP. Kaso mga kabayan, wala na. Kumbaga ligwak na siya dahil yung kanyang inaasahan mga kabayan na magiging kakampi, abay kasama pala sa majority mga kabayan. Kumbaga nag-i-expect din sila, siguro napangakuan na bibigyan sila ng committee, kaya siguro ganon mga kabayan na tigil-tigilan mo na yan, isang iyong inaasam na mataas na pangarap na yan. Hindi ka magkakaigi. Dito tayo sa majority, kaya itong si Bam at saka si Kiko mga kabayan, nasa majority ngayon. At pabor sila dito kay Cheese Escudero. Kaya mga kabayan, yung pangarap nitong dalawa na to, wala na, no? Kumbaga, masasabi natin na katulad nung sinabi ni Subiri, na kumbaga hampas lupa na lang sila diyan. Wala na, balik kayo sa minority. Kaya si Subiri kahapon, mga kabayan, kita ninyo. Kaya pala yan yung nagngangakakdig kahapon at napansin natin sa comment section, notes sa nai-upload natin patungkol kay Mig Subiri. Marami yung disagree mga kabayan sa nasabi natin. Yan pala mga kabayan ang dahilan, kaya pala ito yung nagnangangak. Pati yung impeachment, mga kabayan natin, Vice Presidente, tinawag niya na ano ba yan? Leech hunt? Parang ganoon mga kabayan. Kaya yung mga prosecutor ngayon, may sagot din. Akalain mo yan mga kabayan, alam niyo tingin ko, kaya mas marami yung pabor, no? Tingin ko, yung meeting na nabalitaan natin mga kabayan, nakasama si Senator Marcoleta. Si Senator Marcoleta mga kabayan, parang hindi siya tatakbo na Senate President. Siguro, yan yung napagmitingan nila na dito sa mga grupo ng mga Duterte supporters o yung mga senador na kaalay ni PRRD. Siguro, napagmiting-mitingan dyan, siguro nasabi mga kabayan ni Cheese na huwag kayo mag-alala. Yung impeachment ng ating Vice Presidente, hindi matutuloy. Basta ako nakaupo, itutuloy-tuloy na natin yan. Total naman ni last term ko na. Mga ganon, mga kabayan, matatapos na kasi sa 2028 yung kanyang termino bilang senador, mga kabayan niya, si Cheese Escudero. At nasabi din yan, na wala na siyang plano mga kabayan na tumakbo pang muli. Kaya siguro lulubos-lubusin na niya kaysa naman na mas marami yung maging kalaban ni Senator Cheese Escudero. Nakakatuwa to mga kabayan kasi for sure no, yung impeachment na yan talagang wala nang mangyayari mga kabayan. Yan yung nitong mga nakaraan di tayo nag-upload patungkol diyan sa impeachment na yan kasi nararamdaman natin mga kabayan na maalin kay Cheese Escudero or kay Senator Marcoleta, yung pwede na maging Senate President kung gusto talaga natin na yung impeachment na yan, mabasura na lamang. Anyway mga kabayan, maraming salamat muna sa mga bagong subscribers natin, sa mga hindi pa, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe. Nang sa ganun maging updated kayo sa ating mga video. Kung di nyo pa napanood mga kabayan yung na-upload natin kanina patungkol dun sa mga blankong reports, dun sa mga barangay daw na drug-free na, ayan mga kabayan, puntahan ninyo yung channel natin, kalkalin nyo dyan, nandiyan yung mga video na yun mga kabayan. Pakinggan natin kung bakit kumpiyansado mga kabayan aring pagkapanalo ni Cheese Escudero. Senate presidency secured. Wala pang laban, sure ball na raw si SP Cheese Escudero sa pwesto pagpasok ng 20th Congress. Ayon kay Senador JV Ejercito. Narito ang agenda report ni Hannah T. Sure ball nang mananatili sa pwesto si Senate President Cheese Escudero. Ang ebidensya, ang di umano'y umiikot na Senate resolution para back-upan siya sa pagka-SP. Ayon yan sa siblings na sina Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada at Senator JV Ejercito. Confirmed na more than 13 signatures ang nandoon, ang bilang ng required vote para ma-retain siya sa pagka-Senate Chief. Kinumpirma na magkapatid na kasama sila sa mga pumirma. Definitely more than 13, baka 15 or 16. First of all, I'm part of the leadership being the deputy majority leader at present. Siguro as a courtesy and respect to Senate President Escudero, I have to stick it out with him. Sa July 28 pa, opisyal na makukumpirma kung si Escudero pa rin ang SP, ang araw din ng SONA ni PBBM.
Kita mo mga kabayan ha, kita mo yung mga kaalay ng ating dating Pangulo. Ayan mga kabayan, tingin ko yan yung nabali-balita na nagkaroon ng coffee meeting, parang ganon. Tingin ko yan yung napag-usapan nila mga kabayan. Pero syempre hindi yan ibubunyag sa publiko, no, kung ano yung napag-usapan nila sa meeting na yan. Pero yan ang tingin ko mga kabayan, hindi naman susuporta tong Duterte Black na to mga kabayan na maging Senate President ulit si Chis Escudero kung yan ay walang naging ganap na usapan. Sa palagay ninyo mga kabayan, kasi yan yung nakikita natin, no, na posibilidad. Kasi kung talagang ito mga kabayan ay walang usapan, tingin ko tuloy ang pagtakbo na Senate President ni Senator Marcoleta. At kung si Senator Marcoleta ay tatakbo bilang Senate President mga kabayan, sa Duterte Black pa lang, win na siya mga kabayan. At for sure, marami ding mga senador dyan na papabor kay si Senator Marcoleta kasi unang-una, knowledgeable mga kabayan, lawyer, matagal na naging mambabatas, eksperyensado mga kabayan. At tingin ko, talagang kung siya yung magiging Senate President, ay talagang hindi magkakaigi yung mga padali diyan ng dilawan yan ni Risa Ontiveros. Sino pa mga kabayan? Yung mga kaalay niya diyan. O tuloy natin mga kabayan. BBM. Pero pang 2 linggo, I think it will happen. But I think itong 2 weeks na ito, siguro, nakapirma na sila. I hope they don't change their minds. Last month daw nakarating kay Ejercito ang reso. 1 month yan after ng midterm polls. Pero kung sino ang nagpaikot, hindi yan sinagot ng senador. Basta dumating na sa table. Naging seatmates sina Ejercito at Senator Mig Zubiri sa plenary. Una nang sinabing Zubiri natutol siya sa leadership ni Escudero. Kaya naman, feeling left out ang senador nang malamang bahagi ng majority ang ilan sa mga kasamahan niya. Lalo na't slap soil daw o tira-tirang Senate committees ang mapupunta sa minority. Nag-usap kami. Ako personally, ewan ko kung nakausap yung iba. Sabi ko, bro, whatever happens, we will. Yun ang dahilan mga kabayan. Kaya si Zubiri, no, ayaw kay Chis Escudero kasi mawawalan siya ng mga committee na ipinagmamalaki niya kahapon sa kanyang press briefing na siya bati ka na. Kumbaga, bati ka na senador. Napakatagal na niya dyan at siya yung lumaban dun sa pinaikot dati na, kumbaga, mapalitan ng constitution. Siya din yung, kumbaga, matagal naging Senate President. Diba? Ang dami niya pinagmalaki at kahit daw siya ay makipag-debate sa mga senador diyan, kayang-kaya niyang tapatan mga kabayan. Nako, yan pala ang dahilan mga kabayan, yung umikot na yan na papirmahan na dapat ay maibalik sa pagiging Senate President, si Chis Escudero. We will always be friends. We are brothers. Hindi ko makakalimutan yung naging tulungan namin. May privilege ang mayorya pagdating sa chairmanship at inalok sa kanya ang Committee on Local Government. Posible na rin siyang mag-opisina bilang Deputy Majority Leader habang si Senator Joel Villanueva ang napipintong Majority Floor Leader. Sabi ni Ejercito, hindi naman daw niya iniwan si Zubiri until the very end. Si Zubiri ang pinalitan ni Escudero bilang SP last year. Sa ngayon, may una ng mga manok para sa committee chairmanships. Si Senator Mark Villar na posibleng pamunuan ang Ito mga kabayan, kaya pala si Risa Ontiveros na nawagan na magkaisa sila. Magkaisa ang Pinklawan at Dilawan. Abay, meron palang committee mga kabayan na alok, no? Kung si Chis Escudero ang mauupo ulit. Eto mga kabayan. Siyempre si Tulpo mga kabayan, go to the flow lang yan mga kabayan. Kaya yan walang keme-keme, wala kayong maririnig diyan. Eto si Bam Aquino pala ay magiging education, no, ang committee. Eto naman si Kiko, agriculture. Tama yan mga kabayan kasi kumakain yan sa dahon ng saging. Tama yan ang maging committee. Committee on Public Works, Senator Erwin Tulfo sa Committee on Social Services, Senator Bam Aquino sa Basic Education, at Senator Kiko Pangilinan sa Agriculture Committee. Lahat daw sila qualified based on experience ayon kay Estrada. At dahil lagpas 13 ang count ng mga senador na pabor kay SP Cheese, posibleng magkakahalo ng prinsipyo ang majority block. Nandyan ang kilalang members ng opposition na sina Aquino at Pangilinan habang naroon din ang Duterte block. Pero sabi ni Ejercito, it has been proven time and again that political parties don't really mean anything. Para sa agenda, kung tutuusin mga kabayan, no, ang daming mga black dyan. Nandiyan ang Duterte Black, yan Dilawan Black. Hindi natin alam, no, kung yan ba talaga yung magkakasundo-sundo, yung Pinklaw at Dilawan Black na yan. Kasi kita nyo naman, si Risa Ontiveros napag-iwanan sa ere mga kabayan. Nangarap na tumakbo pa lang Senate President, hindi sinuportahan. Kasi ano bang mapapala ninyo kay Risa Ontiveros? Diba? Yung magpakalap diyan ng kung ano-anong mga witnesses na ngayon may mga aligasyon na binabayaran. Tunay, apan nga muna natin mga kabayan na rin mga nanggagalaiti dito si congressman or prosecutor sa impeachment ni BP Sara. Kasi ito si Zubiri,
para lang maging maingay kahapon sa kanyang press briefing at maging laman ng balita, binanatan niya mga kabayan tong mga prosecutor na yung ginawa daw na impeachment complaint sa ating vice presidente ay witch hunt lang daw mga kabayan. O, pakinggan natin kung anong sagot dito ng mga congressman. Pariing pumalaga ang ilang kongresista laban sa akusasyong witch hunt. Ang pagtutulak nila ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Mela Les Moras. Nanindigan ang ilang kongresista na hindi witch hunt o pag-uusig ng walang sapat na basehan ang ginagawa nilang pagtutulak sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Impeachment Prosecutor Lawrence Defensor, may hawak silang batayan at malakas na ebidensya. Kaya't mabuti nga kung masisimulan na agad ang paglilitis para maisiwalat na rin ito sa publiko. It's very unbecoming of a senator judge in an impeachment trial to say that the impeachment complaint and the trial is a witch hunt. Hindi dapat nanggagaling yon sa isang senator judge who are expected to receive the evidence with impartiality and to treat the impeachment as a constitutional process. Sana hindi na maulit yon. Sang-ayon din dito si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Git pa niya, imbis na witch hunt, ito anyay laban para sa katotohanan, transparency at accountability. Bakit yung Congress naging transparency at naging accountability ba mga kabayan? Sa dami ng mga nangyaring issue diyan sa Congress, meron ba nagbusisi mga kabayan? Meron ba nag-imbestiga diyan sa mga congressman na yan? Ang daming umikot mga kabayan na sinasabi nagkaroon ng bayaran para lang maipasa yung impeachment na yan. May nag-imbestiga ba mga kabayan? Siyempre, sino mag-imbestiga sa mga nandiyang congressman na sila mga kabayan nagkampi-kampihan para ma-eliminate, no? Ang Vice Presidente kapalit nung mga nasasabing 150 million, 100 yung Lucky 77. 'Di ba mga kabayan? Itong mga to ang mga nagsasabi ng transparency at accountability. Dapat tingnan nyo muna yung mga sarili nyo diyan kung kayo walang mga anomalya na ginawa. Kasi nakita natin mga kabayan, no? Nakita natin yung kaliwat kanan na namumudmod ng mga AX, AKAP, tupad, kung ano-ano pa ngayon. Wala na mga kabayan. Ubus na siguro dahil nung eleksyon talagang pinambuhos nila. Kahit na maayos ang pamumuhay mga kabayan, kasali diyan sa tupad na yan. Sa mga AX, kita nyo mga kabayan itong mga to reklamo, no, sinabihan na witch hunt. Totoo naman mga kabayan at yan yung ating napapansin sa mga nangyari. Kasi kung tutuusin, kung talagang patas, no, at hindi selective yung inyong pag-iimbestiga na yan at sinasabi nyong aid of legislation kuno-kuno, diba? Dapat hindi lang yung Office of the Vice President, dapat lahat ng mayroong confidential funds. Yan yung mga sinasabi ng ilang mga luminaries na kumbaga hindi bias magbigay ng komento. Tayo kasi mga kabayan talagang bias na tayo. Aminado naman tayo dyan na tayo ay meron ng kinikilingan. Pero dapat talaga, kung kayo ay masasabi nyo na accountability ang hanap ninyo at saka transparency, dapat lahat, no? Hindi yung isa lang na ahensya ng gobyerno ang inyong binubusisi. Kung tutuusin mga kabayan, napakalaki nga nung kay Bungit na na confidential funds Nagkaroon din yan ng disallowance mga kabayan, diyan sa siya namuno dyan sa agriculture. O kita nyo, wala man doon mga kabayan nag-imbestiga ng mga congressman. At dapat, no, yung impeachment complaint na pinasa ng Duterte Youth Party List, dapat ina-accept ninyo at dinggin nyo rin, hindi yung sa BP Sara lang. Nang patas mga kabayan, na tingin ko, no, yung pagpapile ng impeachment complaint ng Duterte Youth Party List, mga kabayan, tingin ko, meron din na mga substance or meron din silang ebidensya kasi napakarami mga kabayan ng mga nakita natin na kumbaga masasabi nating violation din ng administrasyon or nito ni Bungit mga kabayan. Pero hanggang ngayon, hindi nila ina-accept yun mga kabayan. At ayaw na siguro nila na dinggin. Kasi kita nyo, sino pa rin mga kabayan ang tingin nyo na uupo diyan bilang si Romualdez pa rin mga kabayan. Tingin ko itong kalahatiang termino ni Bungit mga kabayan, lahat yan ipiprepare nila hanggang sa matapos ang termino ni Bungit mga kabayan. Kasi kung hindi sila magpiprepare at may nanalo mga kabayan na matinong presidente, tingin ko habulin niya mga yan. Kaya ngayon pala nagpaplanta na sila mga kabayan ng mga matitigas katulad dyan sa ombudsman. Sigurado si Rimulya mga kabayan ang papasok diyan bilang isang kapalit ni Ombudsman Martires. Sa Solgen mga kabayan, kaalay din nila. O syempre dito sa Congress ganun din mga kabayan kasi sa 2028 aabutan pa rin ng ating Vice Presidente yung mga magiging appointee ni Bungit o yung mga kaalay niya. O tuloy natin mga kabayan.
Well, I think we have to hunt for the truth, no? We have to hunt for accountability, we have to hunt for transparency, no? So, very important po yung proseso ng impeachment. Si ML Party List Representative Laila De Lima naman may pasaring pa ukol sa isyong ito. You talk about witch hunt kung walang basehan. Pwede yung siguro dun sa mga ginawa nila sa akin, the past administration, kinasuhan ako ng mga trumped-up bogus charges. Yun, yung witch hunt, kangaroo hearing, para lang mangharas, para lang i-persecute ka. Yun ang Alam ninyo kung mga kabayan, kung totoo lang yung sinasabi na tamaan ng kidlat, yung nagsisinungaling mga kabayan, aring mga rin tinamaan eh. Sigurado, ito si Laila De Lima. Nako, kung kakalat ba mga kabayan, yung video niya yun ay nando sa Bilibid, nagsasasayaw habang si DOJ mga kabayan, habang siya head ng Department of Justice. Kita nyo, di ba? Hindi naman mga kabayan yan matcha-charge yan ng ganyan na may aligasyon sa iyo. Hindi ka naman makukulong kung yan ay hindi totoo mga kabayan. At yung mga testigo, syempre ngayon mga kabayan, wala nang kapangyarihan yung nagpakulong sa iyo. Syempre, dyan yan sasanib mga kabayan sa may makapangyarihan. Siyempre, ganyan lang yan mga kabayan. Gamit-gamit lang din. ibig sabihin ng witch hunt, which is far from the very characteristics of this impeachment trial. Habang ang Makabayan Bloc may panawagan din sa Senate Impeachment Court. Simulan na natin yung impeachment trial, simulan na natin yung paglilitis para malaman natin kung saan napunta ang pera ng taong bayan. Hanap kayo ng hanap ng 150 or 125 million. Hanapin ninyo yung nasa 5,500 flood control. Yang sa PhilHealth hanggang ngayon mga kabayan, hindi pa yata nababalik. Yung gold, hanapin nyo rin, anak ng titing kayo. Yung 125 million lang ang inyong pinagigitan na accountability. Nasaan yung mga bilyon-bilyon nawawala? Pinagbentahan sa ginto mga kabayan. Nasaan na? Bakit ito mga to? Ewan ko mga kabayan ha, tayo naman ay hindi matalino, hindi rin tayo naging gantong mga abogado. Ay tayo naiintindihan natin ng kaunti mga kabayan. Bakit yung 125 million, ganyan ninyo, kumbaga, hapitin na imbestigahan, i-trial, accountability. Pero yung billion mga kabayan, walang nagdidinig. Yung nangyari sa GAA mga kabayan, kamusta na hanggang ngayon wala pang resulta. Hanggang ngayon hindi pa nasisimulang dinggin mga kabayan. Isipin mo yan. Kawawa mga Pilipino sa nangyayari ngayon mga kabayan sa administrasyon. Kasi hanggat sila yung nakaupo diyan, wala talagang mangyayari mga kabayan. Kahit pa anong sigaw natin dito, kahit ano pang galit natin mga kabayan sa administrasyon, kung wala na mga matigas-tigas diyan na politiko nga harap diyan sa mga pakulo nitong mga to mga kabayan, walang mangyayari. Kaya sana itong 28th Congress, sana naman galing-galingan ninyo, hindi yung tropa-tropa kayo diyan, balibas at kayo makikinabang sa administrasyon. Sana wag ganon. Dapat yung i-priority ninyo, yung mga ipinangako ninyo sa mga Pilipino, hindi yung pagkakainapangakuan ng leadership nyo diyan na pumirma kayo at magkakaroon kayo ng 150 million. Ura-urada, nakakalimutan nyo yung mga pangako ninyo sa mga Pilipino. Wag naman ganon. Ito mga kabayan, pakinggan natin itong sabi ng ating Vice Presidente. On another note, ano po yung opinion nyo sa sinabi ni Senator Zubiri na yung impeachment complaint against you is a witchcraft, witch hunt pala? Witchcraft? Witch hunt. Dili siya witchcraft. Oo, tinuod yun na. Kaya ginabarang na yun ko, ma'am. No? Because you're a diamond, ma'am. It's just nag-bounce back lang sa ilaha, ma'am. Correct. Dili po nalayo ng witchcraft na ba? Kay Napakasimple ng ating Vice Presidente. Nakita ko to sa Shopee, itong damit na to. Nakita ko sa Shopee to, mga kabayan. Nung nakaraan, mga kabayan, nauso din yung isang damit niyan, no? Na sa Shopee, tayo mahilig din mag-browse sa Shopee, mga kabayan. Nakita ko tong damit na to. Pang Shopee yan, duda na ako niya, abot na gid sila sa witchcraft, sa ilahang kuan. Sa ilahang kagustuhan na Ma-impeach ka, ma'am. yes, matanggal ko sa pwesto at I'll be out of their way. Wala ko ang witch hunt, well, obvious naman na, no? Makita ninyo dito. Unang-una, makikita ninyo nung budget hearing last year, no? Na ang lahat ng tanong nila ay tungkol confidential funds lang. Meron lang silang inutusan na magtanong konti about sa budget proposal ng OVP na wala namang confidential funds, pero lahat ng tanong nakikita nyo, nagbabasa sila ng script at lahat yon confidential funds.
dahil doon nila Kaya nga mga kabayan, no, nauso pa doon yung sinasabing stick to the plan, 'di ba? Ni Kimbo. Kita mo mga kabayan, 'di ba? Talagang sa simula't simula pa lang, talagang masasabi, tama yung sinabi ni Subiri, no? Kahit na nagpapalakas sa kay BP Sara. Yung witch hunt talaga ang nangyari, mga kabayan. Witch hunt talaga ang nangyari dito sa ating vice presidente na to. kuha yung information nila na pang-atake at ngayon nalaman natin doon din pala nila kukunin yung information nila para sa impeachment. At kung maalala ninyo, ang presiding member ng House noon ay si Congresswoman Stella Kimbo at sinabi niya talaga on record na let's stick to our plan. Yun, diba? Ang sunod nun, kung nakikita ninyo ay yung pagkuha nila sa confidential records, no, sa Commission on Audit. Ang ginamit nila is order galing sa House of Representatives para kunin yung mga documents doon sa loob ng Commission on Audit. At nagbukas pa sila ng hearing na para kumbaga mabigyan ng semblance ko ng legitimacy yung ginawa nilang illegal na pagkuha ng mga documents sa Commission on Audit. At nakita ninyo, nung wala na silang maitanong, dahil wala ka namang makikitang pagkakamali sa mga ginawa, ay lumipat na sila doon sa impeachment puno. At nakita ninyo, doon sa impeachment puno nila, nakaapat sila na articles of impeachment dahil hindi nila talaga magawang mabuo ng isang complaint na makatotohanan at meron talagang mga credible na ebidensya. Oh, ayan mga kabayan. Kaya siguro nung panahon na naging maingay at naging matunog yung sasabi ni Ombudsman Martires na mag-iimbestiga na agad. Kaya siguro itong mga congressman at prosecutor nagko-complain agad na baka mamaya i-dismiss mga kabayan at walang merits yung mga kaso-kaso na yan o yung impeachment na yan, no? So anyway mga kabayan, ayan, hanggang dito na lang muna yung ating video, no? Talagang masasabi natin mga kabayan na hanggang siguro sa matapos or hindi matapos ang termino ni Bungit, tuloy ang bangay at usapang Duterte, no mga kabayan. Ayun muna mga kabayan, adios muna sa inyo. Maraming salamat sa inyo pag-antabay dito sa ating video na to. At mag-like kayo mga kabayan, mag-share, magbigay din kayo ng inyong comment sa comment section. Nang sa ganon ay mas marami pa yung makapanood ng ating video ginagawa mga kabayan. Adios muna mga kabayan, see you sa susunod na video.